ako naman kasi talaga yung target ng committee hearings, nandito ako sa loob ng office ni Congressman Pulong Duterte because of her in detention. So, expectation namin, pagdating ni Gina Acosta, kung darating man siya, pagdating ni Lemuel Ortonio, ni Sunshine Fajarda, and ni Edward Fajarda, ganun na rin yung gagawin namin. So, um, kaya nga yung sinabi din ni Congressman Pulong, he gave me permission to stay indefinitely and hold office indefinitely dito sa office niya. Thank you. Marian, okay ka na? Attend ba ako sa Monday? Hindi pa namin napapag-usapan ng lawyers ko because nakatutok kami kay Yusek Lopez sa ngayon. So, likely pag-uusapan namin yan sa Sunday. VP. Thank you po. Pwede pa po. Pwede pa po. Last one, sorry. VP, you mentioned about your plans spending Christmas and New Year with kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po kung, una, yung apat po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, they can actually terminate na po, no, yung hearing kung maraming may makukuha na po kasi na information lalo na po doon sa mga SDO, Specialist Bursing Officers, sa sina Fajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na-mention na pinaka kailangang mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa ambush na he was reacting about your sentiment na nadamay po, no, naawa po kayo sa inyong mga opisyal dahil nadadamay po sila dun po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So, ang hamon po niya, kayo na po mismo sana yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung date niyo? Kasi for them, hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga Marian, opisyal. kindly wrap up your question. If we just urge po itong ating mga officials Marian, for kindly wrap up your question. yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi raw po ito tatagal kung papuntahin niyo na po itong apat na officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na, no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, I do not understand saan nagagaling yung sinasabi nila na hindi uma-attend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot, sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin.
And then, doon naman sa 4, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide, kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano ba ang tawag niyan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung unsa ilang ibati, pasagdi na sila. Okay. Next question, Red Times. Red, Hi, there? Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sabi po ni Kong Joel po today and yung mga leadership po, si Dong Gonzales, Manix Dipe, and David Suarez na to put it succinctly, hindi na raw po ginalang yung House of Representatives and parang binastos daw po yung House of Representatives dahil sa pagpunta niyo po doon kagabi kay Attorney Zoleka. Your thoughts po, ma'am, doon sa sinabi ni na Kong Chua and then the House leaders po, ma'am? Yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako. It was on paper. Yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit. Kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po parang sinabi po na parang ano daw po yun eh. The word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po, ma'am. Kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama 'yon. Tama 'yan. I don't know kung sugod ang tama ng word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama 'yon. Hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million , 'million, 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 'milli
So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bantiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt. I will be here for President Duterte, but I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleyca in contempt? Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleyca? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba, sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay. Next question, Jason, SMNI. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Para Yes. clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasag na nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleyca Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na
hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Okay. Any Ma'am, more, Jason? yes. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukondena pa yung may ginawa against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga drugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero, di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya. Jason, Yes, okay na? ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo uli bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa pangalang tupad. So, unang-una, pera nyo yan, pera yan ng bayan. Tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano dapat ang natatanggap ninyo. Huwag kayong magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na nanonood sa atin ang mga ibang bansa kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang past nung politiko na yan. Ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay? Okay ka na, Jason? Are you
Daghang salamat, ma'am. Okay. Thank Next you. question. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And so, Yes. na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sanang legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang napapersecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Verification of Non-Forum Shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said
na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, di ba? Mhm. From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Okay. Yun na, ma'am. Thank you. Okay, Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at nako, ang aga-aga. Pinatawa tayo ni VP Sara dahil po nakakatawa ang kanyang mga sinasabi dito sa kanyang virtual conference na ito, virtual press con. Dahil nga po ang sabi niya diyan, ang tagal daw niya nakaupo doon, wala daw nagtanong sa kanya. Paano ka tatanungin? Hindi ka naman nag-take ng oath. Diba, hindi ka naman nanumpay. Oh. Diba, so ang sasabihin mo doon, ang mga isasagot mo sa tanong ng mga kongresista na nag-iimbestiga sa'yo in aid of legislation, ang sasagot mo, puro katarantaduhan, puro kapagsisinungaling. Ganun na lang ang mangyayari noon. Diba, saka bakit mo idadamay pati ang personal na buhay ng mga kongresista na nagtatrabaho, ginagawa lamang ang kanilang mandato, ang kanilang sinumpaang trabaho, sinumpaang responsibilidad sa taong bayan, dadamay mo pati personal na buhay nila. Ano naman ang pakialam namin kung merong may utang sa law firm ng asawa mo? Anong paki namin dyan? Ikaw, pinapatawag ka sa Kongreso para ipaliwanag ang mga nawawalang pera na nilustay ng iyong opisina sa walang kapararakan, sa walang kabagay-bagay. Ang sabi niyo pa, mga DD shit, naghihirap ang sambayanang Pilipino. Sabi niyo yan. Naghihirap. Bakit hindi niyo ginasto sa mga naghihirap? Bakit hindi niyo itunulong sa mga mahihirap ang pera na nilustay mo, Sara Duterte? Bakit yung safe house, binayaran mo ng 1 milyon sa loob ng 11 days? Bakit ka pumayag? Bakit mo pinahintulutan yan? At bakit mo pinayagan na ma-reimburse o maibigay, mai-release ang pera ni Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin, gayong questionable ang mga pagkakakilanlan ng mga tao na ito. Diba awang-awa ka kamo sa mga tauhan mo na nadadamay, naiipit dito sa gusot na ginagawa mo? Bakit hindi ka ang umattend doon sa Congress hearing? Para mawala na ang lahat ng sakit ng ulo ng mga taong nadadamay dahil sa'yo. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng kanilang paghihirap ngayon. Ikaw ang may gawa ng kanilang mga pagkakagipit ngayon. Ikaw, wala nang iba pa. Bakit sinisisi mo sa kung sino-sino? Walang ibang dapat sisihin dito, kundi ikaw. Yung sinasabi mo, na merong isang taga-Quadcom o taga-Kongreso na nag-iimbestiga, na nagko-contempa, na convicted. Yung sinasabi mo, convicted. Labas yun eh. Wala naman kaming paki dyan eh. Dahil meron pong mga tao sa Kongreso na magsasabi kung yan ay pwede pang magtrabaho o hindi na. Kaya lang, pwede pa siyang magtrabaho. Kaya siya nakakapunta sa mga pagdinig. Ibig sabihin nito, pwede pa rin siyang magtrabaho bilang isang kongresista. Ibig sabihin, may proseso. Ibig sabihin, meron pa siyang apila sa korte. Saka alam naman natin na yung mga kaso na yun at kung bakit siya naging convicted ay dahil
sa Davao dinidinig ang kanyang kaso. Tayo ba'y maglolokohan pa dito na wala kayong kinalaman dyan? Diba? Tayo ba ay maglolokohan dito na kunwari wala kayong impluensya? Davao region yan. Alam naman ng taong bayan yan. Diba? Huwag na tayong maglokohan. Basta Duterte, malakas yan sa Davao. Kaya, kung yan ay malilipat sa ibang korte, sa ibang bansa, ibang lugar ng ating bansa, Metro Manila, katulad ng ginawa kay Kibulok, baka maniwala pa kami na walang nang impluensya diyan sa kaso ni Franz Castro. Kaya lang. Alam naman nating lahat kung bakit na-demanda si Franz Castro. Huwag na tayong maglokohan. Saka yung sinasabi mo, merong ama na nagchat-chat sa'yo, humihingi ng pasensya. Alam nyo, magkaiba ang ama at ang anak. Merong ama na siraulo, walang modo, tarantado, at meron din namang anak na mabait. Nagkataon na sa inyong dalawa ni Digong at sa iyo, Sara Duterte, parehas kayong mga bugok. Parehas kayo ng ugali ng ama mo na malademonyo. Parehas kayo ng likaw ng bituka. Kaya lang mas masahol ka, Sara. Kaya ganoon na ang ama mo hindi nagsosorry sa mga inaagrabyado mo. Baka kahit nga dun sa pinagsasapak mo na tauhan ng korte, yung sheriff, na inutusan lamang ng korte, ng judge, para paalisin yung mga illegal na nakatira doon sa lupa ng isang nagrereklamo, ay pinagsasapak mo. Hindi siguro nagsorry si Digong diyan kasi nga si Digong ay takot sa'yo. Yun lamang yun. Diba? Hindi totoo yung like father, like son. Hindi totoo yan. Pero mas nangyayari yung like father, like daughter. Mas masaho lang ang daughter. Kaya naku po, hanggang kailan kaya mananatili sa batasang pambansa board and lodging etong si BP Sara? Hanggang kailan magtitiis ang ating gobyerno sa bratinela na ito na wala nang ibang ginawa kundi ipakita kung gaano siya kay-spoiled brat? Talikuran ng kanyang mandato, talikuran ng kanyang trabaho, at unahin ang kanyang mga kapritsyo. Hanggang kailan kaya tayo magtitiis? Yung kayang impeach Sara, ano na po ba nangyari? Pakibilisan naman po para mawala na po ng sakit ng ulo ang ating bansa. At yan ay si Sara Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, shoutout sa mga ate natin sa Hong Kong at Macau. Hello po sa inyo. Bye-bye.